Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kaya tara simba tayo. Kailangan natin kumain ng katawan at uminom ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa banal na Eucharistia. So, let's go. And it's a sunny Sunday morning. Kailangan namin magpayong, nauna na si Love Lines Jr. Habol kami sa misa. Anyway, 5 minutes. Kayang-kaya. Dito na kami. Let us pray. Ang ating mga pabasa, lalo-lalo ang ating ebanghelyo, ay tumutukoy sa pagkain. Kaya ngayong araw, o sa linggo ito, ang ating Panginoon Kristo ay nagkakanyaya sa atin na kumain ng pagkain magbibigay ng buhay. At siya ang pagkain na magbibigay sa atin ng buhay na walang mayroon pong kasabihan na tayong mga Kristiyano o tayong mga mananampalataya ay mahilig mag-celebrate. Nagsiselebrate tayo tuwing kaarawan po natin. Di po ba? Nagsiselebrate tayo tuwing anniversary, marriage anniversary, death anniversary, at kung ano pang anibersaryo o kaya naman anibersaryo ng namatay na aso, anibersaryo ng namatay na kaibigan. Marami pa tayong siniselebrate. At higit sa lahat, minsan siniselebrate natin yung mga bagay na talagang tingin natin ay memorable sa atin. At sa ating pag-celebrate, tayo po ay nag-i-invite ng mga kaibigan po natin. Tayo po ay nag-i-invite ng mga taong malalapit po sa atin. At kung tayo po ay nag-invite, pinupuntahan, pinakausap po natin yung mga taong iyon para dumalo, pumunta, para makapaganda po tayo. At ang tanong ng mga taong ini-invite po natin, ano ang aming susuotin? Formal ba? Amerikano ba? Casual? O kaya naman sisitay? O kaya naman kung ano pa kasuotan na susuotin. At higit sa lahat, ito yung pinakamaganda. Ano ang iyong handa sa araw na iyon? Yun ang agad ang tanong. Yun ang agad ang huli na tanong. At pagkatapos sasabihin, Mari, thank you po sa iyong invitation. Thank you po sa pag-invite sa akin. Lalo pa ako salamat. Ito ba? Yun po ang napagalitan po natin. Tuwag-tuwag po tayo. Lalo-lalo na pag tayo po ay iniingay. Minsan, may dala pang support para pagtapos ay mag-share. Ngunit mga kapatid, sa araw na ito, inimbitahan po natin, inimbitahan tayo ng ating Panginoon na dumalo sa kanyang kapa. Dumalo sa banal na pagdiriwang. Dumalo sa tinatawag natin pagkain na nagbibigay buhay. Kaya ang tanong, sa pagdalo natin sa hapag ng buhay, sa pagdalo natin sa banal na tingin, sa pagdalo natin ng banal na Eucharistia, tayo po ba ay nagtatanong ano ang suotin? Tayo po ba ay nagtatanong kung ano ang ating kakainin? Tayo po ba ay nagtatanong kung ano ang ating dalangin? Sabi po ng isang
pari sa kanyang pamilya. Sometimes Christians are always taking advantage going to the church. Ano pong ibig sabihin dito? We take advantage going to the church. Why? Because sometimes we go to the church, we wear or sumusuot tayo ng mga kasuotan na hindi hakbang sa ating simbahan. Halimbawa na lamang, ito yung napakaganda sa mga dalaga at binata, lalo-lalo sa mga dalaga. Ano pong sinusuot palagi? So, Pag nagsisimba, lalo-lalo na sa mga henerasyon ngayon. Sige nga. Ano ang sinusuot? spaghetti sa kasyon. Ha? Spaghetti. Crop top? Crop. Tama. Crop top. Ano ba? Short pa, pantalon. Mayroon kang short. Oo, labas legs. Ang ganda ng legs. Flores ang legs. Di po ba? Mayroon kang minsan. Plunging. Lumabas yung cleavage. Di po ba? Plunging neckline. O, di po ba? Lumabas yung yun. At minsan, lumalabas ang puso. Ano tawag ko? Sa Pilipinas? Yun yung crop top. Ha? Yun ang tawag. Ano daw? Parang may tawag doon. Ang ano? Ang mga palito Belly dance. sa loob ng simbahan. Hindi po ba? Sa mga lalaki naman, ano po ang sinusuot? Minsan, nakashort lang yan. Minsan, nakasando lang yan. Minsan, parang wala sa sarili, papasok ng simbahan, nakapaalam yan. Pero, pag pumunta po sa kanilang kumpare, sa kanilang kaibigan, todo po kurma. Pumunta po sa inuman, ano ang suot? Maganda sapatos, magandang pantalon, maganda ang damit. Sa mga babae, sa mga dalaga, o sa mga kababaihan, pag namamasyal mo sa mall, anong suot-suot? Ang tinatago ng mababali, ang tinatago ng magagandang damit. Kailangan presentably sa mata ng tao. Bakit? Pag pumunta ko sa simbahan, presentable ba? Mayroong hindi. Kaya nga sinasabi, we take on advantage, we take on granted. Sa pagpunta po ng simbahan. Presentable tayo sa mata ng tao kung mayroong mga okasyon, nagsusuot ng mga ganda, pero sa mata ng Diyos, pagdating po sa ating simbahan, ano po ang ginagawa? Hindi nakikinig. Nakikipag-chismisan. Ito po yung ladies, di ba? Ladies, pakikipag-chismisan. O kaya naman marites. At higit na yun. Ano ba ang ginagawa? Pag boring po ang bumili, ito po yung harap pa. Pag boring po ang bumili, pag mahaba po ang bumili, nagrinig na ako na. Di po ba? We always take on granted by going to the church. Hindi po natin binibigyan ng halaga. Kaya sabi ng ating Panginoon, sa ating mga pagbasa, halik kayo, pumunta kayo sa aking hapag, kumain kayo, magsaya kayo. Pero, sa pagpunta nyo, kailangan presentable naman kayo. Kailangan maganda naman sa inyong mga buka, hindi nakakasibakon. Kailangan pagpunta nyo sa simbahan, huwag naman yung nakakasira kayo ng modo ng inyong mga katabi dahil ang ingay-ingay ninyo. Kaya, ito po yung sinasabing hindi ko advantage, hindi ko granted pagpunta po natin sa simbahan. Kaya sabi pa, when we go to the church, we need to prepare ourselves. Physically and spiritually. Physically, ibig sabihin ng sinasabi ko na kailangan nakasuot na lang tayo ng maayos. Nakasuot na lang tayo presentable sa kanin at tama sa kanin ng Diyos. Kailangan
estado, talagang presentante ang mga ako natin. At hindi lamang yan. Kailangan ang ating spiritual na pangangailangan o ang ating kaluluwa ay handang-handa sa pagtanggap ng ating Panginoon. Kailangan nakalinig po ang ating isip at ang ating kaluluwa o ang ating espiritu. Hindi yung tinitignan mo lang yung katabi mo. Hindi yung tinitignan mo lang yung sino yung taong nakapalibot sa iyo. Ibig sabihin, we need to prepare ourselves physically and spiritually. Handa-handa tayo makinig sa mensahe ng Diyos. Handa-handa tayo makinig sa salita ng Diyos. At handa-handa tayo na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa banal na Eucharistia na mayroong pagkalam. Ito po yung minsan ang problema po sa ating simbahan. Pag tumatanggap po tayo ng banal na communion, minsan, wala ka basta sinasabi ng kailan ng hostya. Kung minsan, mayroon po mga lay ministers, ito po sa para sa mga lay ministers, pag nakahawak po ng hostya, pag binibigyan ko ang tao, para baga, wala ng respeto kasi hindi na yung wala na yung dahan, wala na yung tinitingnan kung kaya iwan pa ng mga small particles, at hindi na tinitingnan kung ang respeto doon sa tinatawag natin consecrated host. At mayroon pa akong experience sa isang simbahan na lay ministers. Pagkatapos na po yung communion doon, magbigay ng communion. Pagkatapos po habang naglalakad, kumakain po ng Holy Eucharist. Sinita po. Pagkatapos po sinita, nakasibawag sa kanin. Bakit? Hindi ito unbranded. Hindi na po binibigyan ng pagpapahalaga. Hindi na po binibigyan ng respeto. Hindi na po binibigyan ng pagpapahalaga. Dahil we take on granted. Kaya nga, pag may nag-imbita sa akin, talagang gustuhan tayo. Pero pag sa simbahan, wala na. Okay lang, nakasyon, nakachinilas, labas-labas po ka naman ilabas. No? That is what we experience in this present age, in this present generation. Kaya sabi ng ating Panginoon sa ating dalawang pagbasa, according to St. Paul to the Ephesians, dapat magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng bagay, dapat magpapasalamat po tayo. Kaya ang Panginoon sa ating Ebanghelyo, at kayo, lumapit kayo sa akin, dumato kayo sa aming harap, at lumapit kayo ng tinapay ng magbibigay buhay. Pero, kailangan sa pagtanggap natin, sa pagtanggap ninyo ng banal na Eucharistia, kailangan you are in the state of grace. Kayo ay nasa estado ng grasya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pagkanyaya po ng ating Panginoon na dumalo sa kanyang Ama, sinabi naman po natin na magpapalala ang ating tungkulin. Sinabi naman po na magpapalala ang ating responsibilidad. Magbigay naman po tayo ng respeto, magbigay naman po tayo ng laban, at hindi sa lahat, ihanda po natin ang ating physical at spiritual na sarili sa pagtulong natin sa banal na Eucharistia. Huwag po natin gayahin yung mga iba dyan. Huwag po natin gayahin yung mga tao wala kapulukan sa kanila ang banal na Eucharistia. Lumapit tayo, pugas po natin,
pumapasok sa buhay na wala hanggan, dumulog tayo sa Panginoong Isus. Tumayo ka. So, diba? Sa hapag ng Panginoon, yan, sa bangkete, kailangan, pag umattend ka ng mga okasyon, nagbibihis ka, lalo na pag nagsimba ka. Yeah, we should be prepared physically, spiritually, and in all aspects. Yun ang pinakabuod ng message ni Father, wherein tinatanggap natin ang katawan at dugo mismo ni Kristo sa banal na misa. So, we should be dressed appropriately. We dress appropriately according to each and every occasion that we attend to. We join, gano'n. Sabi, kahit na noon pa sinasabi lang yung pare dati sa Father Datar, yun. Haharap ka nga sa sa bangkete ng Diyos. Diba? Banal na piging nga eh. Kailangan makaalis ka ng kasaotan. Gustong lumabas ni Logi, kaya tahol ng tahol. Yun. Daming tamaan dun eh. Isipin natin yung mga paring bata pa, nakaka-observe sila. Bata pa yun sa edad, pero matanda na sila sa espiritu. Nasa kanila ang wisdom. Alright. Ang ganda ng flowers. Oh. Yun. Yun ang sa pananalig nating mga Kristiyano na Katoliko, ang banal na Eucharistia ang pinakamataas na okasyon, kumbaga pinaka-importanteng okasyon. So dapat we look the best, and then we should really be prepared. Magpe-prepare ka sa mga importanteng okasyon, lalo na sa okasyon na ginagawa natin kada linggo na nag-a-attend ng misa at tumatanggap ng banal na komunyon. Because it is Christ Himself. Siya mismo, iyon, in the form of the Holy
host once it's consecrated. Pag itinaas na iyon, siya na yon. Yun yung message ng ano natin ngayon, yung sa gospel, na siya ang pagkain nga na nagbibigay buhay. Ang kakain ng kanyang laman, inom ng kanyang dugo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ginaganap natin kada linggo sa misa. So, mapalad tayong lahat na nagkakaroon ng pagkakataon na makapagtanggap ng banal na komunyon. And, yun nga, dress according to the occasion. Videohan ko muna tong flower ni Mama. Look. Alright, we're home. Home at last. Happy Sunday once again, everyone, and I'll see you soon. God bless, Mama. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.